Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. So isa daw General ng Soy Army, ang puso ko lang sa mga magsasaka, hari ako ng hip hop underground. Magpagupit na kayo sa President Abs, Sleek and Dapper. Ingatan mo yung pera mo. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo mabango or under self-improvement ka pare. Mga pabutangin natin ito. Mga pabango natin available sa TikTok shop. Black Prism isa daw, nasa Shopee. Link nasa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Sasabihin na sa isip ko, pre, magpabango ka, pre. Mati ka na. Wala na ako sa hulog eh. Pare, walang pressure sa boxing. Dito sa intro meron ah. Kung lalaki ka, magpabango ka. Mati ka na. Combat sports. Mag-Shopee ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Kung seller ka ng Shopee at Lazada, dyan ka na magpadala sa LV Trading sa Better Living Paranaque. Malapit yan sa Mary Immaculate Parish. Para yung padala mo, darating talaga, hindi magiging hollow blocks. Yes, and also shoutout sa Pick Up Coffee hanggang ngayon dinededma pa rin ka. Makaramdam ka naman! Makaramdam ka naman Pick Up Coffee. Ano ba naman yan? Pare, may gusto ko itanong sa inyo no? Anong maliit na senaryo lang naman to, no? Go. Anong pipiliin mo, pare? Mabait, wife material? Sakit sa ulo? Strong independent woman, mayaman, may pera, maganda. Okay. Pero hindi talaga kaasawa-asawa. 50 body count. Naging pokpok once. Or, babaeng mabait, wife material, pero sobrang pangit. Sobrang pangit talaga? Pangit talaga. Burug-burug yung mukha. Halimbawa, talagang buhay na pimple meron. Tapos, yung pangit talaga siyang babae, pare. Doon ako sa pangit. Pangit talaga. Ito, straight to eh. Parang pinipig yung mukha. Oo, doon ako sa pangit. Hindi ko na siya masyadong titignan. Tapos mamababae na lang ako. Gago, parang ano. Hindi kasi, Tapos ang babae ka pa rin. kasi sobrang pangit naman. Feeling ko, hindi na totoo yun eh. Parang feeling ko, hindi mangyayari. Yung mga babaeng talagang hindi nabayayaan. Sobrang Hindi, pangit. sige. Payag ako. Doon na lang din ako sa pangit. Since may pera naman tayo, plastic surgery ko na lang siya. Pwede ba yun? Pwede. O, di ba? Gawin kong pangit ka o gawin kitang Megan Fox para tapos na usapan. Pataas pa ng confidence na yun. Oo. So, Kasi yung anak ninyo, paano yun? wala na akong pakialam dun. Basta yung asawa ko, okay. Okay. May iba yun. Oo. Ako siguro doon ako sa maganda. Hindi naman dahil sa kinakontra ko kayo, no? Sige. Bakit? 50 body count, matigas ulo, strong independent shit. Mayaman eh. Di ba tatagdagan lalo ari-arihan ko? Pwede pa rin naman ako mga pambabae ah. Sa bagay. O, di ba? Naman chicks na maganda. Tangin na may option kasi naman babae. Kayo wala na, nasa pangit na kayo, paano yan? Hindi. Pwede mo siyang since matigas ulo niya, may choice din, di ba sa akin? Plastic surgery. Siya ipasok mo siya sa rehab. Pwede. Hindi ka naman addict, pero hindi, yung ugali mo parang addict eh. Sino Oo. ka na sa loob? King ina, baka mamaya palihim ka nagsashabams pala o kaya ka ganyan. Pero tinawa, sabihin ng mga dyan, di ba sa amin ka rin babagsak sa daw? Mayaman yun, mayaman ka ba? Di ba? Pero, Pero sinabi ko pa magiging loyal ako sa'yo. Hindi, di ba? Hindi mo makukuha loyalty ko. Makakuha lang ng loyalty ko. Yung babaeng wife material, mabait, masikaso, talagang pwede maging nanay na magiging mga anak ko. Klaro ka naman dun eh, no? Oo. Sinabi mo nga yun eh, yung malambing. Nalambing. Diba? Tibutang era. Respeto sa katawan. Yun. Malinaw. Madali. Kaya nilang gawin kinabukasan eh. Correct. Yung may respeto sa katawan, pinaganda ko na nga yung ayoko na mataba eh. Baka mag-iyakan pa sila eh. Matindi yun. Putukan lahat yun. Tak. Sinabi ko na lang, basta may respeto sa katawan. Pasok na yung lahat, pati sa kinakain, di ba? ako naman kahit sobrang pangit, pinipig, pero talagang wife material yung pinakagusto ko na. Yun pa rin. Kasi Tapos ang baho ng bibig niya. Tang ina naman. Bakit? Daming talo. Gagalap ba? Daming talo. Pusa. Sabi niya, laplapin mo ako. Ganun. Tang ina. Kung wife material ka talaga, pag sinabi kong pabanguhin mo muna yung hininga mo, makikinig ka sa akin. Yeah. Kasi kahit pangit yun, marami pa rin kami magagawang mabuti.
Marami pa rin kami ma-accomplish. Kaya pipiliin ko pa rin yung pangit kaysa dito sa mga... May nakilala ka na bang sobrang pangit niya pero wife material naman siya? Wala kasi hindi mo na i-approach yun in the first place. Takinan, di rin pala to live by Hindi their na by his Kasi- words Actually, ilang bang ex kong nakita nito na hindi naman masyadong okay. Sakto lang. Oo. 1 to 10. Ikaw nga, ito pre, brutally honest. Yung ex ko dati na kalibin ko dati. Ikaw, i-rate mo siya. Brutally honest, 1 to 10. Yung Five. mo. 5. Puti, kala ko ipoporm mo eh. Pero pinaib Pangit niya. yun. Hindi, pinaib niya eh. Hindi, 5 pre. Hindi ko for pangit yun. Mataba lang siya. Pero may mataba. itsura naman eh. Mataba eh. Mabuti naman pinaib mo. Kasi ako, For pangit yun. kasi pre, yung iba sa circle ko na nagalit dun sa babae, talagang inaano nila. Mukha naman tahong yan. Ba't nagalit? Kasi nga may ginawang kasalanan sa kanya. Pero pupunta tayo doon. Kasi minsan nga, pag maganda, di ba, maganda, pero pangit ugali, parang nakaka-turn off na. Pero yung maganda na hindi masyadong maganda, pangit, pero ang lambing sa'yo, parang gumaganda na sa paningin mo bilang Totoo. lalaki. Di ba? Malambing naman siya. Oo. Makapit. Hindi ba? Makapit. Basta hindi siya, kasi meron kasing, hindi naalala ko. Kasi ganito siya nasa edge kasi siya na pabaliw na. Oo. Maayos to pabaliw. Ngayon, kaya nasa edge pa lang. Kasi bata pa nga, around 23, ganyan, bata pa. Pero nasa edge na pabaliw. Kasi nga yung pinaggagawa niya, Ano yun? papunta na sa kabaliwan. Tulad ng ano? Susugal nga. Sugarol. Susugal, oo. So, Tsaka dati rin siyang pre. Dating yun di ba? nga, GRO. Okay. Okay. Kaya, Alright. kaya pre, kaya down naman sa akin, may lambing din, pero nagkaroon din ng moments na pinapahiya ako sa harap nitong mga to. Gogo. Oh, Totoo yun? Naalala mo ba? Totoo yun. Oo, yung pumunta kami kasama ko si Nika nun, di ba? Oh, actually maraming moments yung nag-swimming, nakipagsagutan, nagkukwentuhan kami, bumabangka ako, sumasabat. Anong ginagawa? Inaano? Susupla? Oo, sisupla ako. Gogo. Wala nang mas kukupal pa sa babaeng ng susupla ng lalaki nila sa harapan In ng marami. public, di ba? Oo, totoo yan. Kahit opinion lang na, kwentuang opinion ba? Biglang, di naman yun, ganun. Yung gumaganon, Oo. kinangin mo, di na kita sasama next time. Exactly. Totoo yun, ha? Malaking disrespect yun. Ngayon kaya ako nasabing nasa edge, kasi kahit ginanon ako, sinusupla nun, meron ding event na nagpunta yung mga kaibigan, hindi kayo yun, ibang kaibigan nagpunta dun sa apartment. Pinagluto niya kami, sinerve niya yung nagiinuman lang kami, Yan. kumakain siya, luto lang siya, serve, gano'n. Sabi ko, putang gulo Di ba? Minsan gusto mo pahiyain sa harapan ng ibang tao, pero pag tayong dalawa yan katulad niyan, nagluluto ka naman. Minsan okay, minsan hindi. Minsan okay, minsan hindi. Tinira ko na rin sa public CR yun. Shoutout sa'yo. Kag yung kulit nun. Ganito yan eh. Sige. Nakatambay kami sa dating business ng tropa. Tapos tambay, walang trip. Tapos nagkainuman, nag-shot dun. Parang bigla niya lang, tara dun tayo sa di syempre ako, grab ako. Pumunta kami dun sa CR. Puto, CR nun sa tropa. Yun eh, commercial space yun eh. Mm. Oo, ngayon kami doon, binira ko yun doon. Pak, tinawag. Exciting eh. Pero bago mo siya naging shota, alam mo na dati siyang Jero. Hindi. Kasi wala akong, that time, ang utak ko lang, gusto ko lang matuloy yung relationship namin. Yun yung kasuputan na ginawa ko. Na, bakit gusto ko matuloy yung relasyon namin? Tuloy, ako lang ang nahirapan. Nung nag-away kami ng nanay ko, tsaka kapatid kong babae. Umabot sa ganun? Oo, kasi ayaw nila dun sa babae. Bakit daw? Nasisense, siyempre, babae sa babae. Nasisense na nila na Ano to? Basta ganun Lempang to. Ha? Lempang. Lempang, Diyan mo minsan makasandi yung babae sa mga sensor nila eh. Tataas na mga sensitivity nila pagdating sa ganyan eh, no? Pag negative, mataas. Kaya yung women's intuition, gumagana lang yun pag hindi na maganda yung relationship eh. Pero, ewan ko kung napagkwentuhan nyo dito pa, Okay lang yan. Family naman natin yung mga nakikinig eh.
Yung mga panahon na yun, ang bait ni, yung nakita ko lang mga ilang pagkikita lang yun, limitado lang naman yun. Na yung girlfriend mo that time, mabait siya dun sa ano. Kasi maboka yun si ex mo na yun. Ano siya, extrovert. Kaya magaling din makisama yung akin eh. Kaya pagka ngayon, kung kinakausap mo siya, di babalik niya lang din, kakausapin niya lang din. Pero wala naman siya na ano sa'yo, parang siraulo yun. Hindi, sinabi niya in the background. Talaga? Tsaka nag-uusap kami. Ngayon ko lang nalaw. Di ba sinasabi ko nga sa'yo, sinabihan ko nga siya noon. Sinabihan mo ako, pero hindi mo sinabing sinabihan ka niya. Hindi, asthmatic, sasabihan ko yun. Noong mga time na yun, pare, hindi siya talaga nakikinig. Hindi, parang na-hypnotize talaga to. Sinabi ko sa kanya, sure ka na ba dyan? Pero sa kotse pa yun, hinintay ko muna bumaba yun, yung babae pati yung mga tropa. Kaming dalawa lang nag-usap. Sabi ko, sure ka na ba dyan? Pre, parang may something ah. Okay naman siya. Naalala ko Oo, parang na-hypnotize. Okay lang yan. Di nung yun, sinabi ko rin dun sa girlfriend ko, sabi ko, anong tingin mo? May something, di ba? Yung parang may saltik nga eh. Kaso si Ching parang na-hypnotize na eh. Ikaw, anong tumatakbo sa isip mo ng that time? Pag kinakausap ka ni Josh. Nagano ka na ng red pill. Saya! Inuunahan ko na kasi. What do you mean? Inuunahan ko na. Hindi, tama yung desisyon ko. Alam ko ginagawa ko. Okay. Ano nga naman magagawa ng ibang tao pag ginanunan mo na ng energy na, hindi, alam ko ginagawa ko. Hindi inayaan ko lang siya. Tinignan ko lang mag-unfold. Hindi nung nakita mo nung nag-unfold, ha! Ha! Hindi, wala namang ganun. Hindi ka naman siya ganyan. Ha! Sabi ko lang sa kanya, sabi ko sa iyo may pagka-something yun eh. Pero tinan mo to nag-uumpisa na ako lumapit nun eh. Na-sense nyo ba? Na-sense nyo ba na ano ako nun? Wala, para mga 2 months lang, dumiskarte na ako ng panibago eh. 2 months lang, dumiskarte na ako ng panibago. Masasuggest mo ba yan pag na-broken heart kasi isang babae, dumiskarte ka na lang kaagad ng bago? Kaya ikaw, Josh? Kasi ako sa akin, yung stage naman na niya yun, wala pa siya talaga sa alam natin eh. Kaya no choice ka naman. Pag lalaki ka talaga na hindi pa bukas, babae talaga ang tatalunan mo ulit eh. Pero ngayon, kung ako magsasuggest, hindi na. Ako hindi muna talaga. Pero yun nga, nasa stage kami noon na nadidiscover na namin itong ganito. Papunta pa lang kami sa ganitong klase ng mindset. So, yun yung last eh. Yan yung last na tumalon ka agad siya sa isang babae. Yun eh. Di ba? Yun nga ba? Hindi, Pero alam ko yun eh. Basta yun yung tumalon ako sa panibago, tapos nasibo na ako nun. Oo. Tumalon din naman ako, pero this time, iba na yung mindset ko. Paano yung mindset niya? Mas wise na. Mas Pero wise ngayon, hindi na. ko masasuggest yun na babae ka agad. Parang wala kang pinagkaiba doon sa babae. Kasi babae gustong-gusto ng validation eh. Kasi ano bang reason bakit babae ka agad? Gusto mong validation, gusto mo ng pepe. Hindi siya healthy para sa akin. Naano ko rin pala ngayon sa pagdugtong. Nakita nung babaeng pinalit ko na mas maayos talaga siya at ako yung lagapak eh. Kaya naging setup namin nun. Ikaw yung inaayos niya. Inaayos niya ako. Ganun na nangyari. Kaya sumunod sa kanya? Ha? Sumunod sa GRO yan? Ito yung sumunod sa GRO. So ito yung relationship po na minamando ka niya, di ba? Na parang dito ka lang sa akin. Yan. Kasi mukhang broken ka talaga. Yun. Saan mo siya na-discover ni GRO siya? Sinabi na lang sa akin nung best friend niya, yung best friend niya galit na sa kanya. So, kinita ako, tapos pinagkwentuhan namin. Sinibak mo? Hindi. Kasi, alam mo kung ba di ako ginaganahan doon? Nakikita ko kasi ang dami sumisibak doon sa babae na yun. Kaya hindi na ako ginaganahan. Gago. Alam nyo guys, ang dami talaga ninyong mabibisto sa isang babae na pag nakaaway niya yung best friend. Doon lalabas yung totoong unfiltered truth ng kinakasama mo pag Totoo nag-away sila ng best friend niya. Totoo yan. Tapos makausap mo yung best friend niya na yun during galit na galit. Sisiwalat lahat ng baho ng babae. Gugulat ka. Gugulat ka. Putang ina. Baka pati body count doon mo malaman. Kasi bira na sila magsinungaling pag girls talk. Madalas dyan sila nag-open up talaga eh. Ang bilis talaga nila, no? Ang ugali talaga nilang girls yan. Nature talaga nila, pagka inaway mo, puta, yari ka. Oo, no. Kasi Screenshot. in the first place, namamlastic lang sila eh. Yeah. Diba? Hindi yun yung tunay nilang bait eh.
Kaya once na mapitik mo ako, puta, gusto ko nang ilabas to, pinipigilan ko lang. Ganun sila eh. Ngayong pag inaway mo ako one time, puta, ito na. Bomba, Pandora's box, puta. Alam nyo guys, based on my experience, bago mag-break up, ang dami na talagang mga signs. Tapos, ini-snitch na ng mga babae yung mga shits nila. Dati pa ini-snitch sa'yo. Ngayon, saka mo lang mapagtatagpo-tagpo lahat ng puzzle na yan pag naghiwalay na kayo. Na dati pa pala may clue na nag-cheat siya, dati pa pala may clue na parating na yung cheating na mangyayari sa buhay mo. Binibigyan ka na niya ng mga signs, sinasabi niya na sa'yo sa ibang lingwahe lang. Sa ibang movement, sa ibang lingwahe. Kaya lahat bago dumating niya sa kunan na yan, ini-snitch niya na sarili niya. Hindi mo lang nababasa. Bulag ka pa eh. Bulag ka pa sa love. Feelings eh. Do you agree with that? Oo, agree ako dun. Kaya ako, nangyari sa akin, karamihan ng breakup ko, never ko naman naramdaman na, nakipag-break ka na? Lagi nangyayari sa akin, makakakita ako ng mga pangit. Tapos ako na nagsasabi, tapusin na natin to. Alam mo yan naman ang swerte sa akin. Lahat ng karamihan ng mga ex ko, puro ako nakipag-iwalay. Ayoko yan, hindi ko gusto yung ginagawa mong yan. Ganun. Ganyan din ako madalas, inunahan ko na lang. Kasi ganun din naman eh. Para bawas ano na lang di stress din. Kasi mas stress ka pa pag siya pa nagbitaw eh. Parang babasagin pa ego mo eh. Kaya ako na magsasabi. Kasi ako, ang usual na nangyayari sa akin na ganyan, iba, naiipon sa akin yung mga ginagawa niya na, bakit ganun? Tapos, itong araw to, itong gabi to, pag-iisipan ko yan. Pag-iisipan ko, tangina, iwalayan ko na kaya to. Ganun na yun. Tapos, kumbaga, so nakapag-decide ako, nakaano niyan, sige, konting mali na lang nito. Ganun na ako, konting mali na lang. I-trigger mo na lang ako para sabihin ko na. Hindi mo ba nararamdaman dati na beta days no? Hindi mo ba nararamdaman dati na after breakup ninyo, nagdesisyon ka na, iwalay na kayo. Then, mga ilang araw, sayang yung poday eh. Oo, hindi, totoo, naramdaman. May ganun flashback din ba kayo? Yung urong-sulong ka, nakipag-break ka, tapos Sayang, pwede ko pang after days, namimiss mo na naman siya. Oo, ganun, nangyari sa akin yung binabalik-balikan ko yun. Chat ko pa. Kunyari, may mga picture pa siya sa akin sa cellphone ko na mga ito, puta. Send mo? Ko na. Hindi. I mean, namimiss ko. Yan, nag-break kami, nag-decide ako. After a week, 2 weeks, nakikita ko yung mga picture niya sa phone ko. Namimiss ko, talagang mapapachat. Minsan napapachat talaga ako, pre. Na, kunya mangungumusta lang. Pero ang totoo, parang gusto kong makipagbalikan. Mga ganong shit. Pero most of the time, bembang na lang din talaga. Bembang, oo. Masarap talaga eh. Ako bihira. Naramdaman ko rin yan, pero bihira. Kasi meron ako ex niyan, pare, na naghiwalay kami, so sobrang nalungkot siya. Putang ina, hindi nagkakakain, hindi lumabas ng kwarto. Gogo? Oo. Tapos, so mga siguro 3 months after yun, nag-break kami, tapos 3 months or 2 months after, kinita ko pa rin na parang usap for closure. Siyempre dahil di nagkakakain, inang sexy. So, init talaga ako. Sabi ko, parang gusto kong balikan to para lang Naglabasan yung mga collarbone? Oo, sexy pare. Sexy talaga. Init ako noon. Ang hirap din maging lalaki. No? Kasi seryosong sitwasyon yun, di ba? So, nung nag-usap kami, umiyak. Tapos parang niyakap pa ako. Tapos nung niyakap ako, sabi ko, ano ba kasi? Tara, ayusin na natin to. Sabi ko pa nga, huwag mo na ituloy yung lakad mo, tara na, umalis na tayo. Kasi sa totoo lang, na sexyan talaga ako eh. Hirap. Pero, kwento ko ba sa'yo yun? Kwento mo yan, kilala ko sino yun. Tapos, ganun. Pero, hindi, kailangan nila ako dun. So, nag-ending. Kailangan saan? Basta may pupuntahan siya nun. Nasa kotse niya yun. So, ang ending nun, okay, bumaba na ako. Sige na nga, umalis ka na. Kung baga nangyari na doon, sabi ko, kahit libog na libog ako sa'yo, paninindigan ko yung decision mo. Na panindigan eh. Tinanay mo na mag-hold back eh, diba? Hindi naman niya tinuloy makipagbembang eh. Nasexyan siya, pero di niya kasi hindi, ang kondisyon ko sa utak ko noon, pag sumama kasi to sa akin, so magkakabalikan nga kami. So doon nga, yun yung pasok yung sinasabi mo. Pero kondisyon ko, so akin ka sumama.
Pero dahil pinairal niya na hindi, tutuloy ko yung lakad ko. Ay, di sige. Hindi ka talaga magsasubmit. Parang ganun yung dating. Oo. Hindi. Kasi yung lakad na importante ba yun? Oo. Parang family. Pamilya. Pamilya. Oo. Bigat din naman pala ng pinag-option niya eh. Pero kasi, kita mo, iyak siya ng iyak eh. So, ramdam ko na, gusto mo pa, naghahagulgol siya sa harap ko. Tapos siya nag-initiate nung yakap, pre. Kung wala lang kami sa daan nun, nasa daan kami. Kutya, baka doon ko na siya tinuluyan eh. So, tinawa to, napakaseryoso na sitwasyon na. Pero pag uwi ko, di matanggal sa katang-inang sexy niya. Di, napano ko. Inayang ka, napachat ka. Nagluto ako ng itlog. Nag-scrambled egg ako. Pag uwi ko. Nagjakol ka. Nagjakol ako kasi pare, nanakit yung, alam mo, nanakit yung itlog. Talagang Boy Jackal. sukdulan talaga yung pagkalibog mo Oo, sa kasi kanya. una, Comment down below, Boy Jackal. kasi una, minahal ko naman talaga yun. Minahal ko yun. Kaya nga nung time na yun, parang gusto kong, alam mo yun, parang tatalikuran. Yung pinaglaban ko sa kanya, kaya nakipag-break na ako. Nagva-violate na. Pero nung time na yun, babawiin ko pa. Lumalabas, babawiin ko pa kung napasama ko siya eh. Babawiin ko pa, magiging kami ulit. Bago pare, para sa akin, hindi din okay talaga pagjakulan ng mga ganyan, mga babae, mga ganyan. Kasi mapapachat ka pa dyan sa kanila eh. Mapapabalik Which is ka sa nangyari, kanila. Oo, pare. di ba? Sabi Which is sa'yo, di ba? nangyari. Better days, pare, hindi ko i-deny. Nangyayari yan talaga eh, di ba? Lalo especially, digital world na ngayon, video-video kayo, panonoorin mo, or Nako. what, ma-attract ka na naman. Isa yan, pre. Kaya, hindi suggest talaga na mag-jacks ka, mag-ano ka. Kasi mapapachat ka talaga ulit, masisira yung frame mo. Paano magalit ka dun sa sitwasyon ko na yun? Ang sakit na ng itlog ko, Doon papasok yung, sa iba mo talaga dapat ibaling yung ano mo Hindi nakakayanin, pre. Hindi na nung time. Gago, init na init talaga ako nung time. Yun talaga tumatakbo sa utak ko. Hindi ako makapaw sa usapan. Tangina, sexy nito. Alam mo yung hindi ka na... Dahil... Masuot niya, ba't sobrang sexy ka sa kanya? Sexy kasi talaga yun, pre. Sexy talaga yun. Naging... Doon niya ako nahuli talaga. Ano siya, slender siya eh. So nagkabalikan pa kayo, nagkita pa kayo ulit Hindi na. Yung after nun? Alam mo kaya... Yung situation na rin ang talagang naghiwalay sa amin, hindi na rin talaga kami magkakabalikan. Ayoko na magbigay ng details kasi masyado. Para kasi pumunta ka ng Cebu. Yan din. Yan Basta rin din. yan, no? Basta yung situation talagang hindi na talaga. Yeah. Pero okay lang yun, natanggap mo nga, na ganyan. Oh, hindi nga. Kaya nga sabi, kaya nga marami akong makukwento talaga eh. Pinagdaanan ko talaga eh. Tsaka meron ding instances, pare, na katulad niyan, nag-break kayo. Diba? Break kayo. Pero meron kasing isang babae na nag-aabang sa inyo na mag-break. Kaya hindi ka na darating doon sa mamimiss mo yung babae. Yun. Merong panakit butas ba? Okay. So, Kaso ginakol niya, dinamiss na naman niya. kasi Hindi pre. May Oo nga, naalala ko, meron akong panakibutasan pero hindi ko kinontak. hindi mo na contact. Hindi ko kinontak. Talagang yung utak ko nasa kanya talaga. Ganun ang nangyari sa akin. Ganun ang nangyari. Tuloy mo Kasi may kilala akong ganyan. Nag-break sila. Diba? Break sila nung main chick niya. Tapos, yung tropa na yun, meron siyang ikinilala dati na babae na malapit din sa kanya. Parang, siguro parang kachat-chat niya lang, ganyan. Nung nalaman na break, kasi nahalata nag-story yung tropa. Tinake advantage na nung babae. Yung babae na mismo ang nag-move. Nung alam na break, nagyaya ng inom, willing pumunta sa bahay nila. Ganun ang nangyari, pumunta sa bahay. Tropa mo yan. Tropa ko to, pumunta dun sa bahay. Break sila, alam na break eh. Itong babae, crush na crush talaga. Matagal niya ng crush yung tropa. Tingnan mo, baka ikaw yan ha. Hindi. Ang inan to eh. Hindi ako yun, pre. Hindi ako yun. Okay. Tropa yun. Crush na crush niya yung tropa. Ngayon nalaman niyang break. Tangina, nag-effort yung babae, pre. Pumunta sa bahay, pandemic pa nun. Pumunta doon sa bahay, ako niyaya na pumunta doon sa bahay, pre. Punta ka dito sa bahay, may kikita. Sama mo lang ako uminom para hindi mo kang nakakamali siya. Okay. Oo, para kunyari tropa lang tayo. So, Threesome? ako sinama doon. Tapos kasama niya yung babaeng crush na crush siya. Tapos yun, tapos mamaya nakaramdam naman ako, magaling ako makaramdam. Batche na.
umalis na ako na yung umalis. Tapos yung nagbimbangan talaga sila, pre. Matagal. Buong pandemic, sila nagbebembangan. Pero, ayun. Ayun yung gusto kong ipasok na usapan na baka makatulong nga yun. Swerte mo, pagka meron nag-aabang sa'yo na babae, talaga, tas nalaman niya na breakup, tatrabahuin ka talaga niyan. Pre. Totoo yan. Ganun yung nangyari sa tropa. Kaya, supot ba yon sa tingin mo? Yun ang question. So, supot. Kasi supot yung nabebetahan tayo pagka gustong-gusto mo pang balikan yung nakipag-break sa'yo. Okay. Kanina, pag-uusapan natin. So, yung ganitong instances, katulad doon sa tropa, ano sa tingin niyo yun? Is it beta or... Na pumatol siya dun sa nakaabang? Mukhang hindi di ba? Parang hindi. Kasi si girl naman ang gustong Kasi lumakas. magkaka-contradict siya dun sa una mong sinabi. Na dapat hindi muna sa babae. Totoo. Diba? Pero kung usapin ganun, Pero kung si girl naman ang lumalapit sa'yo, paano pag makulit talaga yung babae? Same pa rin yan dun sa stand mo. Magka-contradict talaga. Pero ako dun kasi dun sa stand mo, 50-50 talaga ako dun tol eh. Kasi hindi ko madidinig, ginawa ko talaga dahil. Ang hirap, no? Ang hirap niya sabihin. Hindi nga kaya Lalo na pagka yung babae ngayon kumikilos. Yan. Tatigyan mo yun. Oo. Di ba? Or kung babae mo kumikilos or meron chick na nag-effort ka pero ang dali lang talaga makuha eh. Alam mo yun, talagang masisibak mo ulit. And then, nasa healing stage ka pa lang ng breakup. Kaya 50-50 ako dun kasi minsan nag-work siya na ang bilis mo makapag-heal eh. Pag may babaeng, alam mo yun, totoo yung rebound eh. Totoo yung panakip butas, totoo yun talaga. Legit yun. Totoo yun. Siguro exemption to the rule lang talaga pag yung babae ang tumatrabaho sa'yo. Unlike pagka galing kang breakup, tas ikaw pa yung didiskarte. Parang ang mangyayari kasi since meron kang nasa emotional state ka, breakup kayo nung main chick mo, parang mas itong liligawan mo or didiskartehan mo pala is parang magiging desperate ka, no? Ano sa tingin ninyo? Magiging desperate ka talaga, no? Kasi nasa emotional state ka, parang gigil ka sa pusi nung main chick dahil hindi mo nga makuha kasi nakipag-break ka. Parang dito, makakapag-beg ka talaga. Magiging desperate aura ka. Possible. No? Possible mangyari yun. Kasi nga, malungkot ka pa. Possible. Hindi ko inaalis yung fact na pwedeng mangyari yun sa isang lalaki na maging desperate ka sa rebound ng isang chick. Para ma-validate yung na-hurt mo na ego. Nangyayari talaga yun. Pero hindi ko talaga siya madedeny na... Kasi nga, yun nga, nagawa ko din before. Dami kong ginawang rebound eh. Kasi... ang bilis din talaga makapag-heal pag may babae kang bago. May dumating pa instances tol na kaka-break ko lang dito sa isang magandang chick na to na ang hirap talaga makamove on. Sobrang sakit ng binigay niya sa akin. And then may chick na dumating na sakto lang ang beauty niya pero napakalambing, masikaso. Paano ko lang talaga i-rebound? Puta, nagustuhan ko din talaga. Eventually. Malambing kasi. Oo, tas yung hinahanap ko, nandun eh. Pero hindi lang talaga siya sobrang panalo ng ganda kagaya ng netong isang babae, pare. Yun, so naniniwala din ako sa develop at the same time. Nangyayari talaga ang develop. Malambing pre, ang lakas talaga maka-inlove niyan, bro. Malambing, sweet, tas magaling pa siya magluto. Putya. Naniniwala ako sa develop. Kasi noong una, hindi ko naman siya gusto eh. Hindi ko naman siya mahal eh. Hindi ko naman siya trip. And then, eventually, dumating sa point na gusto ko na siyang nakikita dyan sa paligid. Alam mo yun? Kaya hindi ko magets kung bakit, mas inadapt pa ng mga babae yung pagiging matigas ang ulo. Sino bang may... Hindi ko magets saan galing yun. Sino nagsabing attractive yun? Yung matigas ang ulo? Oo. Sa lalaki yun. Di ba? Sa lalaki yung sinasabi nila, pre. Oo, tapos inadapt nila sila. Di ba? Mali sila. Wala naman ako nakitang lalaki na nagsabi ang preference ko sa isang babae yung palaban. Sira ulo. Sira ulo. Ewan ko saan nila nakuha yun. Pero merong engot din. Nakarinig na rin ako ng gano'n ha. Mga performative. Hindi, yung actually yung iba, parang joke naman ang pagkakabito. Yan, gusto ko. Palaban. Jesus. Yeah. Pero sa kama lang yun in terms. Pero hindi sa wife material yung tinutukoy ng mostly. Kasi wala akong nakita nag long term na... meron naman. Pero madalas ko na-observe na tumatagal na relationship talagang hanggang tumanda. Sobrang submissive talaga ng babae. Totoo yun eh. First hand nakikita ko rin yan. Mas mostly nonchalant yung lalaki. Nonchalant na matigas lang din. Parang kahit di matigas, basta nonchalant lang. Ito, tignan nyo na lang, no? Alam ko familiar sa kanila itong ganitong dynamic eh. Sa mga family gathering nila, di ba? Si Lola yung, ay garito, yung hinihilagi ginagano. Tapos yung lolo yung, ano ba kasi? Nonchalant lang. Nonchalant lang. Ayaw magpahila, tapos gusto sayawan. Si Lola yung umihila. Ano yung aklay ba yun?
inaakla yung lolo, madalas sila nakikita. Tignan mo, ang tagal nila, di ba? Ganun yung dynamics nila eh. Si tatay nonchalant, si lola talaga yung malambing. Yan, ganun. Yun ang sikreto talaga eh. Totoo. Parang ganun nga yung tamang dynamics, no? Pero mabalik ko dun sa ano, tol, 50-50 pa rin talaga ako dun sa support ba pag rebound ka. Pero technically, factual yung sinabi mo eh. Pwede kang, possible ka mag-beg kasi nga gusto mo humingi ng validate na basag yung ego mo eh. After breakup, di ba? Pero kasi sa mga lalaking mabibilis lang makakuha ng EABA, bakit ko, for example, ako na lang, sige, din ako lalayo. Bakit ko papahirapan sarili ko? Kung kaya ko naman mag-workout, ayusin yung department ko, at the same time, pwede kong sibakin yung gusto magpasibak na itong time na ito. Kaya ko sabayin, pre. Oo. Parang may ganun akong factor na, hindi, alisin ko muna lahat ng chick, ganyan. Parang kasing mahihirapan ako, pare, isipin mo yun. Kasi nag-enjoy naman ako with her. Mabait naman itong rebound. At the same time, okay naman yung pera ko. Parang why not, di ba? Ang tanong is, why not? Oo. Parang, I think siguro magiging ano lang siya if nagiging sagabal siya sa department ng Kanina naman kaya din sinabi yun kasi ang gulo naman nung ano eh. Ang gulo nung nagtatanong eh. Malinaw sa atin na magulo ka. So wag ka muna kumuha ng bagong babae. kanina. Hindi mo deserve eh. Hindi niya deserve. Pero sa totoo lang, yun nga, may exception to the rule Exception naman to the rule, yeah. Kaya ganun. Pero kung naalala ko nangyari sa akin nun, Nangyari sa'yo yung ganun? hindi, yung kanina, gusto ko ituloy yung kanina. Ang nangyari nun, pre, hindi ako rebound. Medyo pinrases ko siya. Basta medyo late na akong, late na akong kumuha ulit ng babae. Kasi yung nangyari sa akin nun, dahil nga, masasabi ko bang yun ang pinaka na-inlove ako? Parang eh. Hindi ako sure, pero parang yun yung pinaka na-inlove ako. Nung nag-break kami nun, nung talagang wala na, natutulala kasi ako. Wala akong ibang gawin kundi isipin yun. May ganyan talaga, tol. Parang natutulala Totoo yan. ako. Wala akong ibang gawin kundi isipin yun. Tapos paglipas ng panahon, so, syempre, wala naman choice kung hindi mawala na yung feelings dahil wala naman na nangyayari. Baka choice. Ang naisip ko nun, putang ina, sayang yung oras. Sayang yung oras kasi. Nakakaisip-isip ko. Nakakatunga-tunga ako. Ang dami mong what if sa utak, di ba? What if ganito? What if ginawa ko ganito? What is? But at the same time, ang nag-save sa akin nun, kasi yung pag-workout, hindi ko yung binitawan. Kahit na mga panahon na tutulala-tulala ako, nag-workout pa rin ako nun. Cebu na to. Cebu na yan. Sa Cebu na yan. So, yun. Tingnan nyo kung paano ako na-save ng workout. Kaya puto hindi ko tatanggapin yung mga katwiran yun na. Eh, mga what if talaga, ano yan eh. Trap yan eh. Mga question na what if na yan. Kasi parang binibigyan mo ng kakaisipan yung sarili mo na, bakit? Bakit mo pinapahirapan yung sarili mo? Kaya hindi talaga ako agree na yung mga content creator na, what if ganito, ganyan. Yung bibigyan ka ng iisipin. Gago stress lang yun eh. Stress eh. Parang, kinokontrol mo yung emotions ko. Wala nga dapat ako iniisip ngayon eh. Di ba? What if? Gago nag-post ako ng what if kagabi sa page. Ay, okay lang yun. Minsan, kilala ka naman ng mga tao. Ang inaano ko, yun ang content. What if? Si ano? Oo, pare. Huwag naman. Kasi relate dyan sa sinabi mo, yung post ko, sabi ko, di naman sa pinag-overthink kita, sabi ko, what if, kaya may bagong nalamang music yan na discover, bagong sports, bagong new spots, kasi pinakilala yan ng lalaki niya sa kanya. No. Yun yung pinost ko, pare. Pinag-overthink ko yung mga fan. Okay lang yun. Kilala ka naman namin eh. Yung ganong content, yung puro ganon, what if? Ulul no? Ulul. Kaya yung mga follower mo, nagkaka-mental illness, kaka-what if nila, isip ng mga bagay na hindi naman nag-i-exist eh. Hindi ko nakakadagdag sa depression. Totoo yun, pre. Isa yun. Yan sila yun. Oh, so ngayon, punta na tayo. Okay? Tara na. Punta na. Yan na. Let's go. Yan na. Punta tayo sa paborito nyong. Hoy. Oo. Oy. Punta tayo sa paborito yung segment. Ang May Tanong, baby! Naninigas pa, pre. Okay. Utang haba niya na. Oo. Parang Dear Ate Charot yan ah. Sakto na to sa oras, Pang-huling question talaga. Baby! Go! Boss! Boss ASP! Galit ah. Yan mo ah. Galit. Sana mapansin and masagot sa ASP podcast nyo. Sabihin nyo na lang kung naulit to, pero feeling ko naman hindi eh. Kasi March 11 to sinend. From Canada, 23 years old.
working and nag-gym din. Canada, shoutout sa mga taga-Canada dyan. So, 2023 ako napadpad sa Canada and nakilala ko itong white girl. 22 siya. White girl. White girl. Uy, nakatikim na pala ng AFAM ah. Hindi AFAM yun. Ano ba yung AFAM? A foreigner assigned in Manila. Foreigner na trabaho sa okay. Manila. Ade, ano pala? Foreigner lang. Snow Bunny. Yun, Snow Bunny na lang. Itong white girl, 22 siya. After a year na pag-i-stay ko dito sa Canada, mag-GFBF kami. Till now, halos 50-50 lang kami every time na lumalabas kami. Minsan libre pa niya and napakadalang ko gumasos para sa aming dalawa. I-treat ko lang siya pag special ang occasion like birthday niya and Valentine's. Pero most of the time, talaga is 50-50. Minsan, libre pa niya and binibilhan niya rin ako ng mga gamit. And napaka-submissive niya sa akin and ako ang nakauna sa kanya. Even though na-building myself pa lang pa rin ako sa Canada and hindi ko pa talaga kaya mag-lead ng relationship in terms of financially. Ngayon, ilang beses ko na gusto makipag-break sa kanya pero ayaw niya and ang panghilan niya sa akin, pabalik ay ayun nga, bilhan ako ng gamit. Ngayon, ang dilema ko is gusto ko ng mas magandang babae at mas sexy. Ito naman tayo. Okay. Pero ang iniisip ko is, di ko pa kaya ibigay and maging provider para sa ganyang babae. So take note lang sabi niya doon, hindi pa siya ready mag-lead. Di ba? Okay, sige. Take note, iti-take note ko yung sinabi mo. Hindi ka parang mag-lead. Tapos gusto mo ng magandang babae. Okay, sige, continue tayo. Ang plano ko ay, ikip tong babaeng ito. Ha? Tinan mo tong gago na to. Tangina nyo, ganito ba tingin nyo sa amin? Ano ba? Tuturo ba kami ng ganyang gagaguhan? Diba? Ang plano ko ay ikip tong babaeng ito, pero gusto ko naman babae pa rin. And makatikim ng iba. Tinan mo to, tangina. Pero consider cheating na yon. Oh, gago ka pala Alam mo pala Naglolokohan tayo rito, pre. Kaya gusto ko makapaghiwalay. Putang ina. Ang tanong, if ikikip ko po ba or maging single na lang muna and fling-fling and casual dating ang gawin ko? Kasi bata pa ako and gusto ko pa makatikim ng marami at ayaw ko pang makulong sa isang relationship. Okay. Yun na yan. So, sino magsasabi sa kanya? Ako na muna? Go. So, ito kasi pare, ikaw na nagsabi. Okay? So, understood, may gusto mo makipag-break. O, di gawin mo na lang, tapos na. Pero ito lang gusto ko sabihin sa'yo. O, gusto mo ng magandang babae. Sabi niya, gusto niya ng magandang babae, sexy. Alright? So, knowing that, aminado ka din na hindi mo pa kayang mag-lead, wala ka pang alam masyado sa relationship. Hindi ka nanonood ng channel namin, pare. Alam mo na yung mga magaganda at sexing babae, na baby na ng society yan. Meaning, matigas na ng konti yung ulo ng mga yan. Tapos, wala ka pang experience. Gusto mo masira ulo mo, pre? Di ba? Facts. So, hindi ka pa ready doon. Why not? Diyan. Yung relationship na yan, diyan ka muna mag-gain ng experience. Wala naman ako narinig na pangit na ugali ng babae. Binibilan pa nga siya. Oh. So, anong problema? Kumbaga, atong problema mo, pre, hindi ka lang matutong makontento muna sa kung ano yung skills mo. For example, sa video game, may mga item na hindi mo pa pwedeng gamitin hanggat hindi mo pa naabot yung level. Kunyari, itong armor na to, required level is level 70. Level 30 ka pa lang, hindi mo pa pwede suotin yun. Bawal. Same thing sa magandang babae, pre. Hindi pwedeng beginner ka dyan sa mga ganyan. Alam nila yan. Nag-agree nga kami na pag babae maganda, may tigas na ng ulo, may yabang na. Tama. Tapos handle ng walang experience, yari ka. Alam mo, ang video game, napakakulay at ang galing din talaga. No? Parang buhay din talaga. Level by level. Totoo. Doon lang din kinuha no? Sa life ng tao. Kasi may certain monster na hindi mo pwedeng bakbakan ng hindi pa abot ng tamang level mo. Sim. At tamang equipment mo. Parang ganoon din ang babae. Huwag mong bakbakan yung monster na yan kung mababa pa yung level mo, okay? Ako, nakikita ko
meron kang biyaya na nanggaling sa Panginoon, wag mo sayangin yan. Ano yun? Kasi, pre, hindi kasi siya alimbawa ako nasa kalagayan niya, bubuntisin ko na yun. Ang ganda ng lahi ko nun. Oh, yeah. Iba talaga. Dito mo makikita yung mindset ni, practical talaga siya, pre. Si 8 Asset ay practical talaga to the maximum level. Mr. Alpha male sa Connection. TikTok. Kukuha. Mr. Connect. Ay, na gusto ng simpleng buhay. Ayun, no? Sinimple yan. Bubuntisin. Consistent. Bubuntisin. Ano ko yun. Pero dahil hindi niya naisip kasi nga bata siya. Pero, dahil darating ka rin naman dito, ako talaga, yun ang habol ko dyan. Magandang lahi. Basta, yun ang habol ko. Yun ang pinaka-importanting dala-dala niya sa akin. Tapos yung pagtulong niya nga sa'yo financially, ang laking blessing Laking nun. blessing nun, pre. Alam mo ba, nagulat ako na sinabi niya nasa state siya, nasa snow bunny pa siya, na willing ng 50-50, nililibre pa siya. Puta, dyan galing yung mga feminism eh. No. Sagad. Toxic. Iniasahan ko nga, akala ko may twisting turn yung story niya na biglang may toxicity. Wala. Dyan galing ang toxic mindset ng mga babae dito sa Pinas. I agree. Mas maganda pa nga nakuha mong babae kaysa rito dito. Ang demanding na. Kala mo kung sino, mukha namang kalaban. Dito sa Pilipinas, ang papangit na, demanding na yung mga babae, ang papangit naman. Dito may snow bunny ka na willing ganun. Oo. Blessing yan, Tsaka, pare. ikip mo yan, pre. Marami nga dyan sa side na yan. Ayaw nga sa Asian dahil maliit ang tingin nila sa atin. Isa pa. Totoo. Tapos siya willing siyang kumuha ng Filipino sperm sa'yo. Puta. Diba? Sayang. Ako sayang. Ikip mo. So, mali eh. Naghahanap ka ng maganda, nahanap ka ng mag-sexy, naghahanap ka ng satisfy sa ethics mo eh. Oo. Mali. Mag-build ka dahil yan yung opportunity na nasa iyo. Makakapag-build ka niya, no? Isama mo mag-build tong babae na to. Parang yung mga babae, parang karakter na binibuild din yan eh, no? Totoo. Alam mo yung parang karakter sa laro, Oo. binibuild. Oo. Mag-build ka dahil ayun, ang dami pa nga. Ikaw na nga rin nagsabi sa'yo, ang dami mong kulang. Huwag mo siyang hiwalayan. I-build mo yung finances mo, i-build mo yung masculinity mo nang nandyan siya. Yun, ang gandang di ba? Ganda. Ngayon, Oo. kung hindi siya tutulong doon, hindi siya tutugma doon, That's the time. That's the time. Okay, Yeah. bye. May Ayoko- reason. Yan. Ito naman. Ito naman si makikipag-break dahil gusto lang na maganda. Okay, sige. Ito, understood, maintindihan ko siya kung may gusto niya ng maganda, gusto niya ng sexy. Kung nandyan na, lumalapit na. Wala pa naman, saan ka pupunta? Tatrabahuin mo. Tatrabahuin mo pa? Wala ka pa nga. Gunggong. Wala pa eh. Parang gusto ko ng bibenta ko na tong Toyota ko. Bakit? Gusto ko ng Ferrari. Nasaan na yung pambili mo ng Ferrari? Wala pa. Tangina, tapos mag-commute ka? Gunggong. Di ba? Wala pa eh. Ano ba naman yung naghahanap ka ng wala? Nandyan yung okay naman. Wala namang pangit Ang lahi. Canadian 22 siguro. years old, Oo. Mataba yan, pwede mo nang papayatin yan eh. Oo, 22 pa lang yan, ha? 22 pa lang yan. Bata pa. 22. Usually nga, ito pa. Pampaano gana sa'yo kasi para kang tanga eh. 22. Nasa prime pa. Nandyan yung mga demanding, yung mga Western 22. Demanding na yan. Hindi pumapansin ng yan, pre. Usually sa Western, hindi pumapansin ng mga mga average men. Problema na. Especially Pinoy. Asian. Pupunta na nga yung mga foreigner dito kasi dito daw sila na-appreciate. Tapos ikaw nakakuha ka ng 22 years old, nasa prime na babae, na willing at wala namang pangit na pinapakita. Ako yung na-blessing sa akin yan. Ako parang, ayos to. Sa 8 nga, bubuntisin eh. Bubuntisin ko na Ganda yan. blue eyes, no? Kasi dyan ka rin naman papunta eh. Kaya ako sa'yo, kotong-kotongan mo yung sarili. Tanga ko. Tapos tigilan mo yung thought ng paghahanap ng magandang babae. Ano yun kasuputan yun. Yun. Alam mo yun, ang ganda ng mga nasa harap mo, pero putang ina, gusto ko nung Alam mo, lagi nangyayari yan sa mga tao eh. They think the grass is always greener on the other side. Oo. Laging ganun, walang kakontentuhan talaga mga tao eh. Walang Nandun na lang control. sila magugulat pag nandun na. Sana pala, hindi ko nila yun. Pareho lang pala. Ayun pa eh. Pag maganda, sexy, again, ulitin natin na pangit na yung ugali niya. Ito pa nga eh. Dito yung babae, binibigyan ka, willing ka, nag-50-50 sa'yo.
Yung maganda sexy, sa tingin mo papayag ng 50-50. Oh. Ubus ka dun. Puta, ikaw, exactly. Pinoy ka pa. Oh. Pucha. Yung mga potential na tikas na makukuha mo sa current situation mo, pag nag-shift ka sa magandang babae, nako, mas pangit ka pa sa pangit. Oo. So, Plagpak ka talaga. Lagabak ka talaga, pre. goods na yan. Pero gusto ko din marinig at the same time kung kulang kasi, no? Kung ano bang bakit ayaw niya talaga dyan sa ano. Hindi nga niya sinabi. Hindi niya sinabi. Mukhang lumalabas sa itsura eh. Tsura lang. Tsura lang. Pero alam mo naman ng mga puti kahit yung average lang nila, maganda na yun Maganda sa pa atin rin, no? Oo. Kasi nga, wala tayo nun dito di ba? Like what I said, yung parang grass tingin mo, greener yun. Kaya nga pag sinabi natin, maganda tong Amerikanong to, sa mga Amerikano, wala kang pangit yan, average lang yan. Ako to, ito high risk to, pero sabihin ko na, buntisin mo na yan. Buntisin mo. Ako pre, gusto ko talaga yun. Iris nga. Oo, Init na init ka talaga sa mga puti Ang gandang lahi. Gusto ko magkaanak ng magandang sigurado yung height nun mag-i-improve, yung kulay ng mata. Yeah. Maganda lahi ng Pinoy pag napapansin niyo ba? Oo, artistahin pag lumabas. Pag Pinoy na hinahalo sa mga foreign, parang grabe yung itsura, pre. Tapos caramel skin. Ay, Alam mo pa sa buong mundo, caramel skin ang pinaka number 1 na gustong-gustong balat ng mga tao. Pinoy lang nakaka-create nun Tapos with other, na Canadian, alam ba? So yun nga, diyan ka na, okay na yan. Kasi imagine mo naman dito, mas malala lalo dito, tang inang yan. Ang tataba na, mukhang chismosa sa kanto yung katawan, ang taba, ang papangit, hindi naman lahat Tapos ang aarte pa, ang dami pang gusto, putang inang yan. Gusto may kotse, mayaman, CEO or may bubugan lalaki. Tangina mga itsura naman, papangit naman. Inang-ina nyo, dudugyot na itsura nyo. So yun lang matutong ma-appreciate, pare. Ito, habang bata ka, malaman mo na ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Kasi wag kang tumulad sa mga tao ngayon na hindi natututong ma-appreciate or makontento. Sila yung lumalagapak sa buhay kasi hanap ng mas better. Tama. Malulunod ka, pare. Alam mo, trap yan yung hindi makontento. Trap yan sa buhay. Mabuti na lang sana kung ang gusto mo paano ko papalakihin tong business ko. At least meron ka na. Oo. Pinapalawak yung meron siya. Why not gawin mo sa relationship mo? Paano ko mapapaganda tong relationship namin? May pera kami pareho, willing kami gumastos. Okay, sige. Pag-exercise tayo pareho, magpaganda tayo. Mapapaganda pa yan. 22 pa lang yan Correct. Alam mo tol, mas okay pa hindi ka makontento sa business kaysa hindi ka makontento sa babae. Ay, mas mahirap yun. Diba? Oo. Tama yung sinabi mo. Sa business ka na lang hindi makontento, okay yun. Okay yun. Sa babae, pre, trap yun. Sa totoo lang, dami nang napahamak dyan na hindi makontento sa babae. Pinagkukwentuhan lang natin behind the scene kanina Alam mo ba bakit babae lagi ang Bakit babae lagi pinagkukwentuhan namin dito mostly? Bakit babae? Kasi Madali. babae talaga pinaka nanguwasak ng lalaki, pre. Oo. Alam mo, mas matindi pa sa sugal ang babae, pre. Mas matindi pa sa yosi yan, mas matindi pa sa beer yan. Kayang silatin yan lahat ng pagkatao mo. May ugali pa yung most women, di lahat may ugali pa ang most women na kapag hindi kayo naging okay, gusto kanyang wasakin. Yun na nga Yung karir mo, yung naipon mo, gusto kanyang wasakin lahat. Walang makikinabang sa'yo. Totoo yan. Pero may ganung ugali ang ibang mga babae, especially pag hindi naging okay breakup nyo. Oo. Yan si 8 Asset, yan si Josh. Pulang inang yan, blablabla. Wasakin yan. Oo, pre. Di ba nga, dahil nag-trending ako, yung isa di matanggap Oo, di ba? Hindi niya Yan matanggap, na. pre. Oh. 8 Asset nag-trending. Inaano ka ngayon, di ba? Kinopost-post siya ngayon nung Hindi lang niya matanggap kasi tinapon mo na siya. Shoutout sa'yo pag napanood mo to sa ex na 8 Asset Tinapon ka kasi ni 8, kinuwento niya sa akin. Gago, lalo Binasura ka daw niya. Lalo magagalit yun, bro. Kinuwento sa akin na 8 Asset, binasura ko yun, sabi ni 8 Asset. Basura ka na daw. Ang ina magagalit. Okay. Lalo. Ngayon, sobrang tuwa ni 8, umalis ka sa buhay niya, sumikat siya, ang daming magandang nangyari sa buhay niya, malas ka! Dami nagchat-chat dyan ngayon, puta. Nagpa-fungsoy sa 8 Asset, ikaw yung tinuturong malas daw. Gag. Buti na lang nawala ka daw sa buhay niya. Okay? So, pag napanood mo to, ni-reels to ni ACC Worldwide, i-repost mo to sa wall mo, bitch. Naku, I-repost mo to dyan. Ang ina mo, kala mo natatakot kami sa'yo, anti-support to, bitch. Kag ina, puta. Magagalit yun. Magalit siya. Ang inang yan, punta ka dito. So, Upuan tayo. Yung kanina, bumitaw ako ng high risk. Ngayon, bibitaw ako para sa kanya ng low risk. Go. Tingin ko mahal mo pa yun
Hindi nga. Yes! After mong trash talk, Ay, sorry! mahal mo. Ay, sorry! Hindi. Sorry, binabawi ko na lahat. Mahal ka pala niya. Sige, dyan muna tayo. Hindi, para lang patunayan na mahilig lang tayo sa satire pero nothing is personal. Personalan. Actually, pre, sa sobrang crazy nun, habang ginaganon mo siya, Okay, double down. natakot ako baka mag-ganon yun eh. Ay, gago, joke lang yon. Joke lang yun, lahat ng sinabi ko. Oh, yung sinasabi ko kanina, biro lang yun Satire lang yun, Satire lang yun. Yung tungkol doon sa X98 asset. Nami-miss mo ba siya? Tang inang yan. Lagyan ko na malungkot background music. Hindi, alam mo ako, sige. Tanggalan natin ng satire. Ako naman, pre, sa lahat naman, alam ko kayo rin, sa lahat naman ng mga nakarelasyon natin, never naman tayo nag-isip na mapasama sila. Totoo, walang halong plastikan. Di ba? Oo, wala talaga. Real talk lang, real talk. Kahit isagad mo pa pagka-bitter mo sa nangyari, hindi mo hilingin sa babae. Talaga? Ganun ka-romantic mga lalaki. Kaya nga, yun, kasi, kung may ex man ako dyan na nanggigigil sa akin, sa totoo lang, hindi ko gusto na maramdaman nyo yan. Kung may magagawa lang ako para matanggal yung pakiramdam yung ganyan, pipiliin ko talaga yon. Gatot ka. Timel. Basta gusto niya, edi... Charot kay romantiko, gatutin mo. Gatutin mo. Kung yung gatot ang solusyon para mawala yung sama ng loob mo, gagawin natin yan. So, Pero, namimiss mo nga. Hindi ko namimiss, pre. Hindi ko namimiss. Hindi naman, wala naman ng sense eh. Wala. 3 beses sinabi yung di ko namimiss, sinungaling. Tatlong hindi ko nami-miss. Ibig sabihin nun, I love you, I love you. Oh, Mr. Connection ka na ngayon, Josh on board. So, basta yun. Yung mga sinasabi ko dito pagdating sa sa mga ex na yan. Wala namang yun specific na isang tao. Lagi naman tayo dito yung messaging, Yung general. lesson, lagi naman Pero hindi mo general. pinakamalilimutan sa kanya. Pinupush ka talaga nito, bro. Wala. Pinupush ka talaga. Wala. Tangi. Yung bago mangyari, may sinasabi ako dun sa letter sender. Yun ang itutuloy ko. Sige, talay natin. So, nagbitaw ako sa kanya ng high risk. Ngayon, magbitaw ako ng low risk sa kanya. Fokusan mo na mag-build yung sarili mo, di ba? Build kasama yung babae. Kasi sigurado ako, yung iniisip mo ngayon na naghahanap ka ng magandang babae, nagwo-wonder ka ng magandang babae, sigurado ako, pag na-reach mo yung improvement na yon, alam mo yung sagot dyan. Masasagot yan. Oo, makukuha mo yung sagot na yan. Legit. Mag-build ka ngayon kasama yung babae niyan. Hindi mo kailangan walang yain yung babae mo ngayon para malagay mo yung sarili mo dun sa part na yun na alam mo yung sagot dyan sa tanong na yan na kung maghahanap pa siya ng magandang babae. By the way, niyang isabihin na gusto niya tong magandang babae, bakit ikakaganda ba ng buhay mo yung magandang babae? Diba? Hindi. Build mo muna yung sarili mo, pre. Saan na yan? Ito yung makulit, no? Mali paniniwala ng mga lalaki. Feeling ninyo, magiging maayos yung buhay ninyo pag may maganda kayong babae. Hindi nyo nagigets na kayo talaga yung premyo. No? Papaliwanag ko ulit dito sa ibang aspeto naman. Okay. Bakit lalaki ang premyo? Tanong ko muna kayo, bakit sa tingin ninyo nagta-thirst trap yung mga babae? Malinaw. Gusto nila ng atensyon ng lalaki. Para sa titi ninyo. Kahit anong balik ta rin nila ng salita dyan, nagpapasexy yan, nagta-thirst trap yung mga babae na yan para sa ethics ng lalaki. Kahit basin nyo ako, kahit i-reels nyo to, legit yan, ipapaliwanag ko kung bakit, no? Ang mga lalaki is mostly nag-a-approach talaga. Mostly, pero na lang kung 1%er ka. Kahit nga 1%er, minsan nagpapadala pa ng bouquet, Bouquet, tinitreat nila ng sobrang special yung babae. Iba nga lang way nila, talagang mas malupit kumpara sa atin, sa mga middle class. Alam kasi nila na yung thirst trap, yung pagpapasexy, yung pagpapaganda nila, yan lang yung tanging way para sila yung makakuha ng mata ng lalaki at i-approach sila. Para makapag-invite, kumbaga. Kumbaga, ang babae taga-invite Ang lalaki, nai-invite lang. Totoo.
So, kung ganung usapan ng salita, so babagsak yan sa thirst trap talaga is para sa titi talaga. Oh. Thirst trap eh. The word itself, thirst trap. Nang tatrap sila ng mga thirsty na lalaki. So, titi pa rin. Nakakatawa nga na kailangan pa nating himayin to na yung energy, yung picture na nabubuo ng thirst trap, pang eksenang sexual yun Correct. So, wala naman talagang ibig sabihin na iba yun. Para mas maintindihan nila lalo. Ito pa, ang lalaki, parang may in-explain yun hanggang 700. Yung parang taas ng libog, kayang ilibog ng lalaki pag galing exercise. Kaya mostly yung mga fighter, yung mga nag-gym, mataas talaga ang libog ng mga lalaking yan. 700. Ang peak ng babae, pag sobrang libog, parang 60 to 90. Yung taas ng libog nila. Yun yung ovulation na tinatawag. Yung pag nasa mating, mating season ng pempem nila. So imagine niyo times 20 yung taas ng libog ng lalaki. So sa paliwanag na yon, kung mataas ang libog ng lalaki, tapos alam mong nakaka-trigger ang thirst trap, at nakakapag-send ng message yan sa lalaki para ikaw ay pag-initan at ligawan, sa makatuwid, alam mo yung ginagawa mo. Ngayon, kung i-deny ninyo na nagta-thirst trap ka lang para sa sarili ninyo, nakakapag-send nga yan ng signal sa lalaki na may mataas na lust. Pero hindi ibig sabihin nun, i-violate ka niya. Ang ibig sabihin nun, ini-invite mo nga kasi talaga ang lalaki para diskartihan ka. Yun ang pinaka-meaning nun. Invite para diskartihan. Kasi, sasabihin na naman nila sa atin, ano ibig sabihin mo invite? So, gusto mo na i-assault kami. Hindi nga ganun. Inviting yun na para diskartihan kayo. Yun yung talaga. At ka. Kaya kung i-deny nyo naman na hindi nangyayari yun, huwag nyo i-upload yung thirst trap ninyo. Kahit sabihin mo, hindi yan ang intention mo bilang babae. Yan ang magiging message signal yan sa lalaki. Sige nga, para ma-point out natin, kada thirst trap ninyo, anong ginagawa nila madalas? Nakatalikod, iniikot-ikot yung puwet pababa. Anong message yun? Di ba? Maganda i-ano sa kanila talaga. Ito nga, yung nagaganito ng puwet. Yan. Yung tinataas na ganon. Binubuka yung puwet pa ganon. O, yung tinataas, yung ganon, no? Anong ibig sabihin? No? Bakit ka natawa? Wala kasi meron talagang ganyan Yung shot niya, pre, talagang tutok sa puwet Tutok talaga sa puwet. For self-confidence yun. Self-confidence yun. Hindi ba sending signal yun sa lalaki? Which is kahit nga hindi yun ang iniisip mo Ito na girl hindi yun ang iniisip mo. Pero yun kasi talaga masasend na signal mo. Yun Yun eh. Kasi tinan mo to, pre, So, ito, mag-agree tayo pare-parehas na maganda yung picture na yun. Pinaganda niyo yung picture na yun. Yung picture niyo ng thirst trap. Ngayon, tanggalin natin yan na kung ang sinasabi niyo ay hindi sexual ang ibig sabihin nun. Okay. Ibig sabihin nila, not inviting sexual attention at ganon. Since maganda yun, i-attach nyo nga sa resume nyo yan. Gamitin yung portfolio sa trabaho. Ang ganda. Bakit hindi nyo ilagay sa biodata ninyo yung mga thirst trap ninyo? Oo, kasi hindi naman pala sexual yun Something to be proud of lang naman yun Confidence pala. Confidence. Sige, kung confidence pala yan, for confidence pala yan, bakit naka-block yung mga parents ninyo? Ina-unfriend nila, binablock nila yung mga parents nila para hindi makita yung mga ginagawa nila. Confidence pala yan Kung for confidence yan, anong problema ng magulang makita yan? Dapat ka palakpakan ka niyan Tama. Yeah. Di ba? Let him cook. Di ba? So, bakit? Bakit naka-block? Yun pala simple, no? Sige, kung ayaw mo sa biodata, send mo sa nanay at tatay mo. Oo, ma, Confidence pala Ma, confident ako sa sarili ko. Ayan, tignan mo yung puwet ko. Di ba? So, yun. Wala Hindi, wag na kasi tayong maglokohan. Again, inaalis nyo na naman yung inaalis nyo lagi yung accountability sa mga actions ninyo Every actions has consequences. Every thirst trap that you make, you're attracting men. Yun ang pinaka doon. Kaya wag na tayo maglokohan. Mating talaga. Bigyan ko pa isang example para mas maintindihan ninyo. Sa lalaki naman. Nagpapayaman ako. Nagpapasikat ako. At sumisikat na tayo, di ba? Ang intention ko doon, for my future kids. Let's say, hindi ko intention na dumami ang babae. O let's say lang muna. Pero although kasama na yun, no? Hindi ko intention dumami ang babae. Pero magiging sending signal pa rin sa babae yun. Nakarapat dapat ako i-mate. Totoo. Kahit sabihin natin hindi ko intention yun. Ang intention ko lang buhayin yung relatives ko, lola ko,
nanay ko, gusto kong masarap ang buhay nila, gusto kong hindi na sila nahihirapan, masarap kinakain nila. On the other hand, sa mata ng babae, attractive ako kasi stable ako eh. Tapos yung future offspring niya, sure buhay eh. So, inaano mo, Yun. inaamin natin na part siya eh. Di ba? Yung ginagawa natin, although para sa atin talaga, pero we acknowledge na magiging attractive nga yung babae. Hindi natin tinatanggal yun. Ang mali kasi sa kanila, pare, inaalis nila yun. I-deny. Dinideny nila, hindi kasama yung attracting ng lalaki nito. No. This is for only for confidence. Now, again, balik tayo dun, for confidence pala eh. Set mo sa mama mo. Set mo sa papa mo. Tignan natin kung anong magiging reaction nila. Oh. So, yun. Pag nakita ng papa mo, yung gaganda ng sinturon yung pamputang ina mo. So yun, no? Sana yung sa nag-send sa atin, nakatulong tayo sa kanya, pare. Ayusin mo, Buntisin mo. mag-isip ka ng matino, and I'm sure, makakatulong yun. Yung mga sinabi namin, makakatulong sa iyo, walang talo doon. So, kung natuwa kayo doon, at anong masasabi niyo, pare? Kayo mag-advise sa kanya, iwan niyo yun sa baba. Again, kung may mga problema kayo, gusto nyo malaman yung opinion namin, send nyo kay Monching o sa amin, basta naka-follow kayo. Alright? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. At Disupot Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Yeah! Baby! Salamat sa lahat ng mga members namin. Shoutout lahat sa inyo dyan, no? Sa mga loyal supporters ng ASP fam. And happy birthday, Namishin, no? Thank you sa pa-coffee mo. Namishin, happy birthday. Thank you. Saka dyan sa sender dyan sa Canada, ingat kayo dyan palagi sa Canada sa lahat ng OFW dyan, okay? Ingat.